Hello guys, welcome to this video, and for today I will show you how to use DSLR bot software. Alright, so let us start. Here in settings, as you can see, we have the stats here, and this stats shows how many uploads you have and prints. Okay, so makita nyo rin dito yung views, yung pwede nyo i-reset yung stats. Okay, pwede nyo i-reset yan kapag gusto niyo. And let us proceed here. Sa boot mode, you have photo, create GIF with photos, GIF, boomerang. So lahat ng naka-click check dyan ay ang mga pwedeng ma-save sa photo booth kapag nag-run na kayo. Okay? Pwede rin ninyong i-on tong video na kung saan magiging parang slideshow yung mga pictures ng bawat session. So, dito sa options, pwede na ninyong just use the 10 keyword recommended. Kung ano man yung recommended, so yan lang yun. Okay, hayaan nyo lang siyang naka-check. And dito, huwag nyo na i-check yan. So, as is na yan. And then here, yan. So, kung ano yung gusto mong i-export real-time kapag nagkaroon na ng sessions, pwedeng prints, originals, GIFs, and videos. So, ito yung mga masasave kapag nagkaroon na kapag nag-pictures na yung mga client. Okay, and then dito, pwede mo rin baguhin kung saan mo makikita yung location ng mga file mo. So, pwede mo siyang baguhin. So, just click browser, and then kung saan mo gusto siya ilagay, just click OK. And then, yan, as is na yan. So, kung gusto mong baguhin yung settings, you have to reset all. Magiging default settings na siya. Okay, so, let's proceed to camera. Sa camera naman, yan, yun lang naka-check yung trigger, auto-trigger kasi once na naka-uncheck yan ay magpa-manual trigger kayo or after ng count, kayo mismo yung mag-click para mag-trigger or mag-capture yung camera. Pero, yan, check nyo lang yan. Then, enable webcams ka. For example, tinatry ninyo yung software. Okay, pwede ninyong i-on yan kapag nagamit kayo ng webcams. Okay, and then, yan, just sayaan nyo lang kung ano yung webcam resolution. And then, here naman sa live view, just enable the display a video preview during countdown. So, syempre, mas maganda na naka-check yan para nakita ng mga client mo yung itsura nila. Okay, ito naman kapag clinic mo yan, yung images naman sa save is naka-mirror din. So, kapag naka-uncheck yan, once na naka-live view, naka-mirror, pero pag nag-print na siya or after niya ma-capture, babalik siya sa kung ano yung nakita mo, kung ano yung nakita ng tao sa'yo. So, yun. Okay, and yan. So, hayaan nyo lang yan. Just auto exposure, and then let's proceed to display. Sa display naman, pwede nyo gayahin to. Background color is black, primary. So, yan. Okay na yan kapag font color, gusto nyo baguhin. Pero pwede nyo rin gayahin yan. And then dito naman, kung ano yung gusto ninyong picture na nakalagay dun sa start screen, pwede nyo baguhin yan. So, just click browse and then select the image. Okay, and then, yan. Stretch to fill screen with cropping. So, kung gusto ninyong ma-fill yung buong screen, pwede nyo i-select yan. And then, yan. Use the last template. So, yan. Kasi kung ano naman yung template na meron ka, isa lang naman yun. And kapag allow to guest use templates, ito ay kapag meron silang ibang templates na gusto or meron kang pagpipilian. Okay? Yan, click nyo lang yan. Basta click nyo. And then, unlock button opacity. So, 100 lang para kita ninyo yung unlock dito. So, ito yan. So, kapag mas malabo, hindi nyo mapapansin yan. Okay, so, yan. Next is, meron tayo ditong countdown before one photo. Pwede nyo 5, countdown before photos. Yan. And then, duration. Dito kayo pwede magbago kung gusto nyo tagalan pa. And then, yung countdown color, pwede nyo gayan yan, red para kitang-kita. And then, crop live view, kung gusto niyo kung ano yung nakikita, kung ano yung placeholder doon sa template niyo ay ganun din yung magiging size ng live view. Check nyo lang yan.
Okay, pag chinek nyo tong hide cancel button is hindi nyo makikita yung cancel dun na. For example, nag-capture kayo tapos medyo epic yung pagkaka-capture din. Pwede ninyo kasing i-delete yun or i-cancel yun. Tapos mag-auto capture ulit siya ng bago. Okay? Tapos show pa to thumbnail. So, syempre dapat nandun yan. And then, saan bandan makikita yung thumbnail? So, yung thumbnail ay ito yun. Ito naman kung gusto nyo lang lagyan ng say cheese, image yung after ng countdown ay makbo-view. And dito naman, you can, yan, final screen timeout. Pwede nyo i-30 yan para halimbawa ay natapos yung capture ninyo and then antayin nyo lang ng 30 seconds tapos mag-another run. Pero pag naka-hide, for example, ayan, hindi ito naka-check. Kasi pag naka-enable, final screen timeout is the only method to advance to start session. Kasi kapag naka-uncheck to, kahit na hindi pa tapos yung countdown, pwede ninyong i-click done para mag-start ulit ng bagong session, okay? And then, sharing icons location, right? Yan, show text labels, show original photos. So, yun lang sa display. And then, yan, effects naman, di naman siya necessary. Lalo na kung may mga props ka naman na ginagamit, pero sa iba kasi gumagamit din sila nito. Pero yan, kung hindi mo siya gagamitin, just click off and then pag gusto mo naman on. So pag ganyan, magkakaroon sila ng mga effects or mga filters. So yan. You can also enable logos to add graphics such as hats, mustache, or custom graphics to their photos. Kapag gusto mo lang ng digital props, ito yung ginagamit sa mga mirror booth. Ganyan. Okay, then okay lang na wag nyo nang lagyan ng watermark kasi yung mga template niyo ay may mga watermark naman na yan. So yun lang sa effects and then GIF. Pag GIF naman, just click yan, regular size lang kasi hindi naman need talaga ng GIF kapag necessary lang, kapag gusto lang. Pero kasi nakakadagdag din siya ng storage doon sa inyong mga laptops or mga PCs, ganyan. So, you can click kung hanggang ilang photos pa yung pwedeng i-capture or pwedeng i-compile ng GIF na yan. So, syempre, dahil 4 sessions, 4 pics. And kapag bumirang naman, yan, ito lang yun. So, pwede nang huwag nyo nang baguhin yan. Ito naman, kapag gusto mo ng overlay, pwede nyo maglagay. Pero, not necessary naman na. Okay, so dito naman sa video, as is nyo na lang yan kasi hindi masyadong nagagamit to pag video. If need lang, halimbawa, nag-request yung client na may video, pwede naman. Pero ito ay parang GIF din siya na kinompile. Tapos, parang naging video lang yung tsura niya. Pero, yun na. So, nasa inyo kung gusto ninyong baguhin yung part na yan. Pero, okay na yan kung gusto niyo na as is na yan. So, dito naman, pwede kayong mag-add ng mga sound effects. Yan, for example, sa mga pag nag-start, pero dito kasi kailangan ninyo ng speaker kasi kapag nakakonect na siya sa inyong mga monitor, pwedeng hindi siya gumana. So, ganun. Kailangan nyo lang ng pwede nyo rin yung baguhin or kung pwede kayong mag-add ng mga sound effects. Now, dito naman sa survey. So, ito ay pagka gusto nyo lang naman i-survey yung inyong mga client or kung gusto ninyong magtanong sa kanila kung nagustuhan ba nila or mga feedback nila, ganyan, ano yung mga suggestions nila, pwede rin. Okay, and sharing, ito naman, so pwede kayong mag-add kung saan nyo pwedeng i-share yung mga images. But dito sa crack version guys, hindi nagana tong QR code kasi nga, ito ay for subscription only, dun sa genuine account talaga. Pero you can use the email. Kasi sa email, gumagana siya. Nakakapag-send siya ng images through email. So, yan lang. Pero, kahit di naman na kayo gumamit ng QR code kasi mostly, makita naman nila yan sa mga Facebook accounts, yung mga photos nila. Next is for printing naman. Sa printing, kailangan nyo lang dyan. Ito guys, wala na yung printer ko na Epson. So, ang nakikita nyo dyan is yung Canon G1010 pero hindi siya recommended for printing photos. Ano lang yan? Kasi,
Ayan, so dito kailangan yung, ito yung settings ko ng printing alignment kasi depende yan sa inyong mga printer. Okay, paano yung setup? Kasi minsan, nagbabago yung alignment ng picture doon, ng template doon sa inyong mga photo paper. Minsan, nagkakaroon ng lumalagpas. So, kailangan na nyong i-align yan. So, kailangan nyo mag-test yan. So, it varies at it depends sa inyong mga computer at inyong mga printer. So, dito naman, you can just check tong print automatically, show print button kung gusto ninyong mag-print ng another pictures. Yan. Kung dalawa naman printer nyo, pwede namang i-click nyo yan. Auto-rotate. Siyempre, dapat kung ano yung setup ng inyong template ay ganun din. Kung orientation, kung ang template niyo ay portrait or landscape. So, dito you can also limit the print, pero hindi naman yan necessary kasi hindi naman umaabot ng sobrang dami yung mga print. So, ito naman, print windows count, hanggang ilan yung pwedeng i-print ng mga clients. For example, nag-request sila ng additional na print, pero ito ay depende sa inyong preference or kung paano ninyo. Kung ano yung minarket nyo sa kanila. For example, magpapabayad kayo for additional print. And ito ay iset nyo sa high para mas maganda yung sharpening or mas maliwanag yung mga pictures. So, yan lang for printing. Ito naman ay yan. Ito ay kung ano yung mga makikita ninyo mga guest screens. So, yun lang for these settings. You can also, yan, for example, nandito na kayo sa template. So, you can now also try to add templates. Yan. So, yun lang guys. If you want to see another tutorial, please like, share, and comment. Please subscribe to this channel. Thank you.